Hi, magandang araw po sa inyong lahat, and for our second reading of the day, tingnan naman po natin kung ano po ang makikita natin sa second reading of the day. Tingnan po natin. Tingnan po natin. Yan. Pili po tayo ng 10. 1, 2, ay buksan pala natin ito. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Yan. Ito naman po ay ating balasahin. Okay, bili na rin po tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay. Tingnan po natin kung ano po ang makikita natin ngayong araw na to. There is this lack of commitment, no? May pagka nakikita po ako dito, may greediness po akong nakikita. At may frustration po akong nakikita. Kung ang person nyo po ay akala nyo wala nang pakialam sa inyo, kung ang person nyo po, ang pakiramdam nyo po ay wala na pong kaamor-amor sa inyo. Oh, hi Miss Amor. Kung wala na kaamor-amor sa inyo, sa nakikita ko po dito ay may frustration po siyang nararamdaman, ano? So yung pinapakita niya po sa iyo na kagaspangan ng ugali, kasamaan, kabaliktaran po yun, no? Somehow he really wants to have a connection with you. Somehow kumukuha po siya ng reaksyon sa iyo. Kung akala mo po ang tao pong walang pakialam, sa totoo lang ay ibang-iba po sa person mo, no? Sa nakikita ko po dito, yung person mo, kabaliktaran lang po ang mga pinapakita niya sa iyo, or sinasadya niya pong saktan ka, o pinaparamdam niya po na wala na siyang pakialam just to get a reaction from you, no? Sinasadya niyang ipakita na wala siyang pakialam. Parang sinasadya niya ipakita at iparamdam na wala na siyang pakialam, pero kabaliktaran ito. Sinasadya niya lang lahat, no? Just to get a reaction from you, or gusto din po nito na magkaroon ka ng reaksyon. Sa totoo lang,
no? Hindi po niya, nakukuha natin yung energy ng mga person nyo. Ayan. So, may frustration po siyang nararamdaman. Kaya most of the time, sinasadya niya na ipakita sa iyo na wala na siyang pakialam, pero kabaliktaran po ito sa totoo lang. There is this hard work and responsibility. Pinapakita niya na, wow, mayaman na ako, marami na ako, maganda na buhay ko, ganyan. Pero sa totoo lang po, hindi po, no? And somehow, talagang pinapasadya niya lang pong saktan ka, no? Sinasadya niya lang pong saktan ka sa totoo lang. There is this lack of initiative, no? Wala naman po siya talagang ginagawa na para magkaayos pa kayo sa ngayon. Talagang minsan nang bubwisit pa ito, nang gigigil pa ito, pinapagigil ka pa po niya, pinapakita niya sa iyo kung gaano siya kasama, no? Para lang po mabwisit ka. Because, you know, kahit po mabwisit ka or kahit po mabwisit ka, kahit po sumama yung loob mo, okay sa kanya, basta may reaction ka. Because good and bad reaction is still a reaction, no? So, nakikita ko po dito, pinipilit niya pong wag magpa-apekto, no? Kunwari, hindi siya apektado. Kunwari, wala na po siyang pakialam. Pero po, kabaliktaran po ito ng lahat po sa totoo lang. Nadi-discourage po siya every time na wala ka na pong reaksyon sa kanya. Every time po na dinidedma mo na rin siya, it is a pain para sa kanya. Masakit na masakit sa kanya kapag wala ka pong reaksyon at all. Meron po akong nakikita dito, lagi pong lumalabas ito, kaya talagang nire-reiterate po ang message na to sa iyo na lahat po ng ginawa niya at nagawa niya is based on quick decision, impulsive decision. Hindi po talaga pinag-isipan, ano? Gusto pong iparating sa inyo ng energy na hindi po talaga pinag-isipan lahat ng mga ginawa niya. No? And somehow, sa mga tao po na nabuntisan, no, o nabuntis nito, no, na mga third party, aray, no, masyado pong masakit para sa kanila yan, dahil po sa mga susunod na araw sa kanila na po mawawala ng magsasawa ang person nyo, no? Lalo na po ngayon na ikaw pa po ang iniisip niya, kapag nagkaroon po sila ng akala po ng third party, pag nabuntisan niya ito o nabuntis siya, ay titino na po to, no? It will only cause too much pain dito sa third party. There is fear of change and playing safe. No? Nagpe-play safe lang po ito, pero sa totoo lang po, natatawa po ako sa kanya. Huwag niyo pong bilhin yung mga pambubwisit niya sa'yo. And somehow, huwag niyo pong bilhin yung, huwag niyo pong bilhin lahat ng mga strategy nito o style nito. Sa totoo lang po, ay hindi po ako naniniwala sa lahat ng pinapakita niya sa'yo. At sinasadya niya po na iparamdam sa iyo na binasura ka na niya, wala ka na sa kanya, and somehow po sa nakikita ko po talaga dito ay hindi na po siya masaya sa buhay niya at talagang napipikon na po talaga siya sa mga pangyayaring ito sa buhay niya. Yan, pasensya na po, may dumating lang po, no? Yan. So, somehow po, sa nakikita ko po ngayon, sinasadya niya lang po talaga, no? Sinasadya niya lang po talaga. And somehow, gusto niya pong makabalita din sa iyo, gusto niya pong makakuha ng reaction sa inyo. Lalo na po dun sa mga nasanay na person na hinahabol niyo siya, na hindi kayo mapalagay nang wala siya, na talagang feeling niya siya yung buhay nyo, no? Talaga pong natutuwa po ito na parang feeling niya hinahabol nyo pa rin siya. Pero sorry, sa ngayon po dun sa mga tumigil, ayan, hindi na po siya happy, no? And pag wala ka pong reaksyon, talagang napipikon po ito ng bongga, no? Sa totoo lang po, ayaw niya po ng wala kang reaksyon, ayaw niya po ng somehow ayaw niya po talaga nang ikaw ay maging masaya
at makapag-move on po sa buhay mo. May nararamdaman po itong coldness, no, sa buhay niya sa third party, no. Somehow may stubbornness, lagi po silang hindi nagbibigayan, lagi po silang nag-aaway, and somehow talagang mabigat po yung loob nito, no. Hindi niya po alam paano makakaalis sa ganitong klaseng sitwasyon. Sa susunod po mararamdaman na rin po ng third party na wala na rin siyang pakialam sa third party. Pero yun po, pag pinaramdam niya po, yun po ay katotohanan. Yung sa'yo po kasi, it's more of hindi po katotohanan, no? Parang ang nakikita ko po dito, pagpe-pretend na wala na siyang pakialam. Sa totoo lang, kabaliktaran po lahat, no? Pero dito po sa third party, somehow ay talagang totoong mawawalan na po siya talaga ng pakiramdam, mawawalan po siya ng pakialam, and somehow sa nakikita ko po talaga dito ay talaga pong iba po, no, yung magiging sa susunod na mga mangyayari, iba po yung mararamdaman niya dito sa third party, no. Magkakagulo po talaga sila. There is difficulties, doubts, and lack of satisfaction. So, totoo lang po, hindi na siya satisfied kung ano man ang buhay na meron siya ngayon. Pero sa totoo lang po, lagi ka po niya kasing naaalala, no? Akala mo wala na siyang pakialam, binasura ka niya. Pero hindi ka po nawawala sa isipan nito. No, most of the time po ay iniisip ka niya na ikaw daw ay kalmado na lang, masaya ka raw, bakit daw parang wala ka ng reaction? Ikaw daw ang totoong nagbasura na sa kanya. Ang pakiramdam niya po ay hindi mo na siya mahal at nagmo-move on ka na sa buhay mo. And this is killing him or her totally, no? Parang pinapatay mo po ang pakiramdam niya. Pinapatay mo na po siya, no? Talagang namamatay po ito sa loob niya pag ikaw yung nawala ng pakiramdam, pakialam, at talagang naka-move on ka. Yun po ang hindi niya kakayanin. Maniwala ka po sa hindi. Very unstable po siya ngayon. There is financial problem, no? Sunod-sunod po yung dagok sa buhay niya. For some of you na nagkabaranggayan, ano, nagkagulo kasama yung mga kamag-anak, pamilya, ito po yung isa sa mga style niya para maramdaman na kunwari na wala na siyang pakialam sa iyo, pero deep inside nagsisisi po talaga ito na bakit nangyari sa inyo ang gulong ito, at nadamay pa po ang mga ibang tao. Ayan, no, naiisip niya po yung unity, partnership, and connection. Naiisip pa din po niya na hanggang ngayon ay hindi niya po maalis-alis sa isip niya. Somehow ay talagang hindi po siya tumitigil, no, kakaisip po sa relasyon o naging relasyon at samahan nyo. Halos mabaliw na po siya kakaisip sa iyo, hindi ka po nawawala sa isipan nito. Paggising niya pa lang po at matutulog na sa isipan ka po ng person na to. Kaya po ikaw ay minsan naaaligaga, nagigising sa madaling araw because nakukuha niya po yung na may mental telepathy ka po ng person na to, and somehow yung energy mo po ay nakukuha niya po. There is fear of change holding on. Nag-hold on lang po siya sa buhay mo, and somehow ang nakikita ko po dito ay hindi po ito titigil. Iisip-isipin ka po nito para ikaw po ay mental telepathy niya at hindi ka din daw po mawala sa isipan. Hindi din daw po siya mawala sa isipan mo. Ayan po, oh, pareho. There is lack of resources, very unstable. Kaya sa nakikita ko po ay nararamdaman niya rin po yung suporta mo sa kanya. Nung times po na kayong dalawa, naiisip niya rin po yung support mo sa kanya. Hanggang ngayon po ay minamanipulate ka pa po niya through power thinking, no? Iniisipan ka po niya talaga. Kaya kung akala mo po walang pakialam to, hindi ka nga po mapalagay, kaka-manifest niya sa iyo na lagi kanyang iniisip, at kaya nakukuha niya po ang energy mo, at meron po siyang willpower and desire na talagang pag sinabi niyang maiisip mo siya, ay maiisip mo po talaga siya.
So that's it for your second reading of the day. I hope po na naka-resonate kayo. And if you do, can you please give me a like and comment down below para naman po alam ko po kung ano po ang mga nasa feelings nyo. At kung if you have any suggestions, sa susunod po gagawa din po ako ng zodiac sign na readings para naman po sa mga nagre-request. Okay? So maraming salamat po sa inyong lahat. And for those of you po who would like to have a private reading with me, you can message me po at Ladyly Elena. That's Ladyly Elena, nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makakontakt. That's my only official and legit FB account. Paki-follow nyo na din po ako dyan kasi most of the time I do random calls sa lahat po ng aking mga subscribers para po makamusta ko naman po kayo. Yan, maraming salamat po. And of course, sa aking pong mga Lady Elena ever solid and loyal family, friends, and subscribers, I love you from the bottom of my heart. Mahal na mahal ko po kayo at maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagsuporta sa aking channel na kahit napakadami na pong naglalabasan na tarot card readers, nararamdaman ko po na hinahanap niyo pa rin ako at pinapanood ng walang sawa. Tama na po sa akin yung mga loyal and ever solid kong subscribers. Kayo po ang nagpapatuloy sa akin sa aking mission na ito. Maraming salamat po. And ang lagi ko pong paalala sa inyo is that life is too short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just simply let go and let God write your life and love story. Okay, so magandang araw po sa inyong lahat, and I will be back for another set of reading for our third reading for the day. Wag po kayo mag-alala, magbabalik po ako. Okay, stay safe and God bless you all. I love you po and God bless you. Bye!